Naging impressive nga po ang unang dalawang game ni D'Angelo Russell sa Brooklyn Nets matapos itong makapagtala ng 22 points laban sa Toronto at double-double naman ngayon, 11 points, 12 assists laban sa Milwaukee Bucks with a win. At kasabay ng kanyang paglalaro, sinabi nga nito sa interview sa media, naging madali para sa kanyang makapag-adjust sa Nets dahil nakapaglaro na rin naman nga siya dito noon. Ibinulgar nga nito na wala siyang sama ng loob sa dating team na Lakers since alam nga po niya na isa rin namang business ang NBA. Sa ngayon, focus siya sa bagong team at gagawin niya ang lahat ng kanya makakaya upang matulungan ng Nets na manalo. Ang problema ngayon kay D'Angelo, mukhang pansamantala muna ngang hindi niya matutulungan ng team matapos siyang magtamo ng ankle injury sa last seconds ng kanilang game kontra sa Milwaukee, na rason bakit napuwersa itong pumunta sa locker room at hindi na bumalik pa. Ayon sa inihayag ng Nets, hindi pa nila alam kung ano ang tunay na lagay ni D'Angelo, ngunit inaasahan nila na posibleng itong hindi makapaglaro sa mga susunod nilang laban. Samantala, bagamat si LeBron James ang nagpapanalo sa Los Angeles Lakers gamit ang kanyang crucial basket sa fourth quarter, mas pinagkaguluhan pa rin naman dito ang kanyang kakampi na si Max Christie. In fact, trending nga po ngayon ang kanyang pangalan sa social media dahil marami nga talaga ang humahanga sa tuloy-tuloy na pag-improve ng galaw nito. Maging si LeBron, hindi rin naman napigilan ng sarili sa kanyang ginawang interview na purihin ang kanyang kakampi dahil noon pa nakitaan na talaga niya ito ng potensyal na maging isang mahusay na 3-and-D player. Kaya hindi siya nabigla pa sa ipinakita nitong performance sa mga laro ng Lakers. Grateful nga daw dito dahil hindi ito sinukuan ng mga coaches ng Lakers. Kung inyong ang matatandaan, halos wala rin naman nga pong naiambag si Christie ng mga nagdaang taon. Ngunit sa kabila niyan, pinanatili at binigyan pa rin ng Lakers ng bagong kontrata dahil malaki ang kanilang paniniwala na makukuha pa nito ang kanyang tunay na potensyal. Sa kabilang banda, matapos ang ilang linggong pagsilabasa ng mga trade rumors kay Jimmy Butler, sa wakas sinabi na rin naman ito sa post-game interview, hindi na siya masaya sa Miami Heat at gusto nang lumipat ng ibang koponan. Hindi nga kayo nagkakamali sa inyong narinig, nag-request na nga ito ng trade sa Miami Heat at inaasahan na maililipat bago ang trade deadline. At ayon kay Shams ng ESPN, kabilang sa mga teams na posible nitong sunod na paglaruan ay ang Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers at ang Golden State Warriors na maituturing na contender na makapagbibigay sa kanya ng malaking oportunidad na magkampiyon. Ngunit base sa isang executive, imposible rin naman ngang i-trade ng Miami si Butler sa Eastern Conference teams dahil ayaw nga nilang palakasin ang kanilang makakalaban sa playoffs. Kaya kung meron mang isang team ang may malaking chance ang makuha ito, nanggagaling ito sa West. At nangunguna dito ang Utah Jazz na meron nga pong hawak ngayon na trade assets na ipangpapalit nila kay Butler na posibleng buuhin ni na Jordan Clarkson at ilang mga future first round pick. Matagal na rin naman nga pong naibalita na interesado si Coach Eric Spoelstra na makuha si Clarkson na maaari niyang magamit bilang sixth man.